Ang Rashomon ay pinakamalaking tarangkahan sa Kyoto, ang kabisera ng matandang kabiasnan sa bansang Hapon. Ito ay may lawak na 106 na talampakan at taas na 26 na talampakan, at may batong pader na may taas na 75 talampakan na napaiibabawan ng isang palupo. Ang tarangkahang ito ay itinayo noong 789, panahon ang kabisera ng Hapon ay inilipat sa Kyoto. Nang bumagsak ang kanlurang Kyoto, ang tarangkahan ay kinakailangang sumailalim sa matinding pagkukumpuni at naging lungga ng mga magnanakaw at lugar na kinalalagyan ng mga inabandonang bangkay. Malamig ang gabing iyon. Isang tagapaglingkod ng isang samurai ang sumilong sa Rashomon at hinintay ang pagtila ng ulan. Walang iba pang nasa malawak na tarangkahang iyon. Sa malaking haligi na ang kulay crimson na barnis ay halos maglaho na, dumapo ang isang kuliglig. Sa kabila na ang Rashomon ay nakatindig sa abenida ng Sujaku, may iba pa sanang tao na nakasuot ng salakot o kasuotan sa ulo ng mga taong may mababang antas sa buhay. Ang inaasahang nasa lugar na iyon at naghihintay sa pagtila ng malakas na ulan, ngunit wala ni isa man maliban sa tagapaglingkod. Sa mga nakalipas na panahon, ang lungsod ng Kyoto ay madalas nang nakakaranas ng iba't ibang kalamidad, lindol, ipo-ipo at sunog. Dahil sa mga ito, ang Kyoto ay lubhang naging lugmok. Ayon sa matatandang tala ng kasaysayan, may nasirang mga imahe ng mga Buddhist at iba pang bagay na may kaugnay sa kanilang pananampalataya na napipinturahan ng mga kulay ginto at pilak ang nakatumpok sa mga tabing daanan upang ibenta bilang panggatong. Sa kabila ng mga malalang kalagayan ng Kyoto, ang usapin tungkol sa pagkukumpuni sa Rashomon ay hindi binibigyang pansin. Nagsasamantala naman sa pagkasira nito ang mga asong gubat at iba pang maiilap na hayop at ginawang tirahan ng mga labi ng tarangkahang iyon, at ang mga magnanakaw naman ay nakahanap din ng lunggang kanilang pagtataguan. Nang lumaon, nakugalian nang dalhin dito ang mga bangkay ng mga hindi kilalang tao, walang kumikilalang pamilya at mga inabandona. Pagsapit ng dilim ay lubhang kakilakilabot ang paligid nito at walang sino man ang nagtatangkang pumasok. Dumarayo rito ang langkay ng mga uwak na nagmula kung saan. Tuwing araw, ang nananaghoy ng mga ibong ito ay pumapaikot sa dulo ng bawat haligi sa tarangkahang iyon. Kapag ang alapaap ay nagiging kulay pula, kasabay ng paglubog ng araw, tila mga butil ito ng linga na makikita sa tarangkahan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala kahit isang uwak na makikita. Marahil dala na rin ng kalaliman ng gabi, makikita sa lahat ng dako ng mga batong daanan na nakikipagtunggali sa mga damong tumutubo sa pagitan ng bawat isa. Samahan pa ng mga patak ng dumi ng mga uwak. Ang tagapaglingkod ay nakasuot ng asul na kimono, nakaupo sa ikapito at pinakamataas na baitang ng hagdan at matamang pinagmamasdan ng ulan. Saglit na naantala ang kanyang pagmamasid nang biglang kumati ang tagiyawat sa kanyang kanang pisngi. Gaya nga ng nabanggit, ang tagapaglingkod ay naghihintay sa pagtila ng ulan. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang maaari niyang gawin kapag ang ulan ay tumigil na. Karaniwan kapag nangyayari ang ganito, siya ay babalik sa tahanan ng kanyang Panginoon, ngunit pinaalis na siya rito. Ang kaunlaran ng lungsod ng Kyoto ay unti-unti nang bumabagsak. Ito ang naging dahilan kung bakit nagtapos na ang paglilingkod niya sa kanyang Panginoon na pinagsisilbihan niya ng mahabang panahon. Dahil sa pagkakabilanggo sa ulan, hindi niya malaman kung saan siya tutungo. Wala man lang maitulong sa kanyang pagkasawi ang lagay ng panahon. Ang ulan ay mukhang walang balak tumigil. Ang kanyang diwa ay nag-aaklas sa hindi niya mawaring kahihinatnan ng kanyang kapalaran. Wala siya sa sarili na pinakikinggan ang tigatik ng ulan sa abenida ng Sujaku. Ang ulan na bumabalot sa Rashomon ay may taglay na lakas at bumabagsak sa mga bubungan,
kasabay pa ang nililikhang malakas na tunog na maaaring marinig kahit sa malayong lugar. Sa pagtingin sa itaas ay nakita niya ang isang malaki at maitim na ulap na mabilis na gumagalaw at pumapaibabaw sa bubong ng tarangkahan. May kaunti lamang siyang pagpipilian, ang gumawa ng mabuti o ng masama dahil sa kanyang magulong kalagayan. Kung pipiliin niyang maging matapat, maaari siyang mamatay sa gutom sa gilid ng pader o sa kanal ng Sudyako. Maaaring dalhin siya sa tarangkahang iyon at itapon gaya ng isang palaboy na aso. Kung mapagpapasyahan niyang magnakaw sa kanyang isip matapos ang paulit-ulit at paligoy-ligoy na pagtitimbang, sa wakas nakapagpasya na siya. Mas pipiliin niyang maging isang magnanakaw. Subalit paulit-ulit siyang binibisita ng pag-aalinlangan. Bagamat nakapagpasya na siya na wala siyang pagpipilian, hindi pa rin siya makapag-ipon ng lakas ng loob upang bigyang katwiran ng kanyang pagiging magnanakaw. Matapos isinga ang namumuong sipon sa kanyang ilong, marahan siyang tumayo. Ang malamig na gabi sa Kyoto ay nagpasabik sa kanyang damhi ng init na nais ng kanyang katawan. Ang tunog ng hangin sa gabing iyon ay tila palahaw na maririnig sa mga haligi ng tarangkahan. Ang kuliglig na dumadapo sa haliging kulay crimson ay naglaho na. Bigla niyang iniyuko ang ulo, iniligid ang paningin sa tarangkahan at inialis ang manggas ng kanyang suot na kimonong asul na ipinatong niya sa manipis na panloob. Napagpasyahan niyang gugulin ang buong gabi roon kung sakaling makakita siya ng tagong sulok na maaaring pagkublihan mula sa hangin at ulan. Nakakita siya ng hagdanan na nababarnisan na makapal. Ito ang daanan patungo sa tore ng tarangkahang iyon. Walang sino man ang naroon maliban sa mga patay kung mayroon man. Habang iniingatan ng kanyang espada na hindi dumulas sa kaluban nito, yumapak siya sa pinakamababang baitang ng hagdan. Matapos ang ilang saglit sa kalahatian ng hagdan, nakakita siya ng paggalaw. Habang pinipigil ang kanyang paghinga at nagsusumiksik tulad ng isang pusa sa gitna ng malapad na hagdan patungo sa tore, nagmasid siya at naghintay. Isang liwanag na nagmumula sa itaas na bahagi ng tore ang unti-unting kumislap sa kanyang kanang pisngi. Ito ang bahagi ng kanyang pisngi na may mapula at nagnananang tigiyawat na makikita sa ilalim ng kanyang malagong bigote. Inaasahan niyang mga patay na tao na lamang ang naroon sa loob ng tore. Kaunting baitang pa lamang ang kanyang naaakyat nang may napansin siyang apoy sa itaas at tila may tao. Nakakita siya ng aandap-andap, madilaw at kumikinang na liwanag na tumanglaw sa mga sapot ng gagamba na makikita sa kisame na nagpapakilabot sa kahit na sinong makakakita nito. Bakit may kung sinong gagawa ng liwanag sa Rashomon? At habang may unos, isang di mawaring damdamin ang tumakot sa kanya. Tahimik siyang humakbang sa bawat baitang tulad ng isang butiki. Tumingkayad siya at tumingala sa abot ng kanyang makakaya upang makita kung ano ang mayroon sa itaas ng tore. Gaya ng mga sabi-sabi, nakakita siya ng mga bangkay na walang awang ikinalat sa sahig. Dahil madilim, hindi niya nabilang kung ilan ang mga iyon. Napansin lamang niya na ang ilan ay hubad, samantalang ang ilan naman ay nadadamitan. Ang ilan sa kanila ay mga babae at ang lahat ay nakahandusay sa sahig. Nakabukas sa mga bibig at nakalahad ang mga braso na tila mga manikang yari sa putik, mga palatandaan ng kawalan ng buhay. Walang sino mang magsasabing na buhay sila dati dahil namamayani ang katahimikan ng paligid. Ang kanilang balikat, dibdib at katawan ay masisilayan sa malabong ningas ng liwanag. Ang ibang bahagi ay naglaho sa anino. Ang hindi kaaya-ayang amoy ng naaagnas na mga bangkay ang nag-udyok na ilagay niya ang kamay sa kanyang ilong. Ang sumunod na pangyayari ay nakapagpababa ng kanyang kamay at sinulyapan niya kung ano iyon. Nakakita siya ng nakakapangilabot na hugis na nakakurba sa ibabaw ng isang bangkay. Tila ito'y isang matandang babae, payat, may kulay abong buhok at parang isang lalaki sa tindig. Ang kanyang kanang kamay ay may hawak na sulong, malapit nang pumanaw ang taglay na liwanag at tinatanglawan ang mukha ng isang bangkay
na may mahaba at maitim na buhok. Mas binalot ng takot kaysa sa pagtataka ang tagapaglingkod at matagal siyang hindi nakahinga. Kinilabutan siya, tumayo ang kanyang mga balahibo. Pinanonood niya ng may takot ang gagawin ng matandang babae. Ibinaba nito ang hawak na sulo at inilagay ang mga kamay sa ulo ng bangkay. Isa-isang binunot ang buhok tulad ng isang unggoy na nagtatanggal ng kuto sa kapwa nito. Ang buhok ay unti-unting nabunot sa pamamagitan ng kamay nito. Habang natatanggal ng paisa-isa ang buhok, ang takot ay unti-unting napawi sa kanya at napalitan ng pagkasuklam sa matandang babae na lalo pang naging matindi. Umusbong ang kanyang pagkakasuklam at nagdulot ng kapaitan laban sa kasalanan. Sa pagkakataong iyon, sakaling mayroon mang magbibitiw ng tanong sa kanya kung mas pipiliin ba niyang mamatay sa gutom o maging isang magnanakaw, ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Hindi siya mag-aatubiling piliin ang kamatayan. Ang kanyang pagkasuklam sa kasalanan ay lumiyab gaya ng isang piraso ng kahoy na ibinaba ng matandang babae sa sahig. Hindi mawari ng tagapaglingkod kung bakit kailangang bunutin ng matandang babae ang buhok ng bangkay na iyon. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang layunin ng matanda, kung ito ba ay mabuti o masama. Ngunit para sa kanya, ang pagbunot sa mga buhok ng bangkay sa Rashomon sa maunos na gabing iyon ay isang krimen na walang kapatawaran. Sa pagkakataong iyon ay hindi sumagi sa kanyang isipan na kanina lamang ay ninais niyang maging isang magnanakaw. Sa kabila ng nangihinang pakiramdam ng kanyang mga hita, siya ay tumayo sa hagdan at sinumulang humakbang. Kinuha ang espada at iniharap sa matandang babae. Lumingon sa kanya ang tila mangkukulam na matanda. Nanlilisik ang mga mata at tumindig sa kinalalagyan nito, hindi mapakali. Sa sandaling pagkakataon ay huminto siya, lumingon-lingon at sumugod sa lugar na kinalalagyan ng hagdan at naghumiyaw. "Sawimpalad, saan ka tutungo?" sigaw ng tagapaglingkod. Hinarangan ang daraanan ng natatarantang matanda na nagpupumilit na makatakas sa kanya. Lalong naging marubdob ang pagnanasa ng matanda na makatakas. Tinulak siya ng tagapaglingkod. Dahil dito, kapwa sila nakahandusay sa mga bangkay at nagpambuno roon. Hindi na nagsayang ng oras ng tagapaglingkod. Nang masunggaban niya ang matanda, hinablot niya ang braso nito at buong lakas na itinulak para mapalugmok sa sahig. Ang braso ng matanda ay buto at balat na lamang, tila isang pipis na manok. Habang nasa sahig ang katunggali, kinuha ng tagapaglingkod ang espada at itinutok ang talim na kulay pilak at itim sa ilong ng matanda. Natahimik ito, nanginginig ang buong katawan at nagdudumilat ang mga matang halos lumuwa na sa kinalalagyan. Hinahabol ang paghinga. Ang buhay ng matanda ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng tagapaglingkod. Ang tagpong ito ay tila pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang nag-uumusok na galit at nagdulot sa kanya ng kahinahunan at katiwasayan. Ipinukol niya ang kanyang tingin sa matanda at mahinahon niyang sinabi, "Tumingin ka rito, hindi ako alagad ng batas. Isa akong estrangherong napadpad sa tarangkahan. Wala akong anumang gagawin sa iyo. Hindi kita sasaktan. Ngunit nais ko lamang na sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa mo rito." Lalong nandumilat ang namumulang mga mata ng matanda at matalim na tumitig sa kanya. Kawangis ng isang ibong nakakita ng mga makakaing uod. Iginalaw ang mga labi nito pataas sa kanyang ilong na tila ba may nginunguya. Gumalaw ang gulong-gulungan nito na nakakubli sa manipis na balat malapit sa lalamunan. Isang malakas na sigaw gaya ng umaatungal na baka ang kumawala sa bibig nito. "Hinila ko ang buhok, binunot ko ang mga buhok para gumawa ng piluka." Ang tugon na iyon ng matanda ang bumasag sa lahat ng tanong na namamayani sa isang tagapaglingkod. Nang lumaon ay napagtanto niya na ang babaeng nasa kanyang paanan ay isang matandang gumagawa lamang ng peluka mula sa buhok ng mga bangkay bilang pantawid sa kumakalam na sikmura. Isang malamig na damdamin ang lumukob sa kalooban ng kanyang katawan. Ang takot ay naglaho sa kanyang puso at ang dati niyang pagkasuklam ay muli niyang nadama. Alam niyang ang damdaming kanyang taglay ay napupuna ng matanda na nananatiling mahigpit ang pagkakahawak sa buhok na kinuha nito mula sa bangkay.
Sa pamamagitan ng mahinang tinig ay sinabi nito, siyang tunay na ang paggawa ng piluka mula sa buhok ng mga patay ay lubhang masama para sa iyo. Ngunit ito lamang ang nararapat sa mga tulad nila. Noong nabubuhay pa ang mga babaeng ito na kinuhanan ko ng maganda at mahabang buhok, nagtitinda siya ng mga ginupit at pinatuyong ahas at ibinibenta sa mga tagapagbantay ng bilangguan. Sinabi niyang ang kanyang tinda ay mga pinatuyong isda. Kung hindi siya namatay dahil sa sakit, maaring hanggang sa kasalukuyan ay nagtitinda pa rin siya ng mga iyon. Ibig ng mga tagapagbantay na bumili sa kanya at laging sinasabing ang mga tinda niyang isda ay napakasarap. Ang kanyang ginawa ay masasabing taliwas, ngunit iyon na lamang ang paraan para siya ay mabuhay, kung hindi mamamatay siya sa gutom. Wala nang ibang paraan. Kung malalaman man niya na ginawa ko ito sa kanya, maaaring maunawaan niya dahil sa ginawa ko lamang ito upang mabuhay. Ibinaba ng tagapaglingkod ang espada habang ang kanyang kaliwang kamay ay nasa hawakan nito. Mataman siyang nakinig sa matandang babae. Idinampi niya ang kanang kamay sa malaking tagiyawat sa kanyang pisngi. Habang siya ay nakikinig, sumilang ang lakas ng loob sa kanyang puso. Ang lakas ng loob na hindi niya taglay habang siya ay nakaupo sa tarangkahan kanina lamang. Isang hindi mauunawa ang kapangyarihan ang nagtutulak sa kanya sa hiwalay na landas ng katapangang taglay niya ng sunggaba ng matanda. Hindi na siya nag-iisip pa kung ano ang pipiliin niya, ang mamatay sa gutom o maging isang magnanakaw. Hindi na niya inintindi ang gutom na mararanasan niya. Ito na ang huling pagkakataon na papasok sa isip niya ang mga bagay na iyon. Totoo ba ang mga tinuran mo? Walang kagatol-gatol na tanong ng tagapaglingkod sa matanda matapos itong magsalaysay. Tinanggal niya ang kanang kamay na nakadampi sa kanyang tagiyawat, sinakal ang matanda at sinabi, sa makatuwid, tama lang na nakawan kita. Magugutom ako kung hindi ko ito gagawin. Pinunit niya ang damit ng matanda, sinipa ito at napahandusay sa mga bangkay habang nagpupumilit itong sunggaban ng kanyang paa. 5 hakbang ang kanyang ginawa hanggang sa umabot sa pinakamataas na baitang. Ang dilaw na damit na kinuha niya sa matanda ay nakaipit sa ilalim ng kanyang bisig at humahangos na tumakbo pababa sa hagdan palabas sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga hakbang ay tila kidlat sa bilis. Makalipas ang ilang sandali, bumangon na ang matanda mula sa pagkakahandusay sa mga bangkay. Pilit na gumapang patungo sa pinakamataas na baitang, tanglaw ang aandap-andap na liwanag ng sulo habang ang kanyang kulay abong buhok ay nakatakip sa kanyang muka. Lumingon siya sa ibabang bahagi ng tore. Ang tanging nasilayan niya ay kadiliman. Hindi malirip, hindi masino.